Lahat kaya ng mga tao gano'n, yung may self-assessment. I don't change anything. May mga Yun. nakakainis na mga tao sa social media. Tapos napapaisip ako na, ina-assess kaya nila yung sarili nila. Pag yun nga, pag nega yung vibe na pinapakita niya, binablock ko na siya kaagad. Doon mo makikita talaga yung toong character ng tao eh. Hmm. Kung anong ginawa niya after that mistake. Ito na nga yung chance niya na para itaas yung tingin niya sa sarili niya. Binabala naman ng ibang tao. Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hello, ah, ano Hello! nakapagpasa ka dyan, office girl? Yes, talaga naman. So, okay naman. Seryoso tayo ngayon. Seryoso tayo ngayon. Pinapakinggan mo yung Kamusta, chatters? Ha? Hello, chatters. Hi, everyone. Gusto kong tanong kung pinapakinggan mo ba yung podcast natin every week? Hmm. Like yung latest yung pinapakinggan mo. Yes. Saan mo siya pinapakinggan? YouTube or Spotify? Ako, YouTube ako. Ay, YouTube mo siya pinapakinggan. Ay, Why? pinapakinggan mo at the same time, pinapanood mo. At first, yes. For the next ones, piniplay ko lang siya. Ano Ah, naman okay. for the ano tayo. Okay. So, parang tumaba ka. Sasabihin ko. Parang tumaba Hindi ka. ka talaga fan. Talaga ba? Feeling ko nga Hmm. din tumaba ako kaya medyo nagda-diet. Siya. Hindi mo naman Hindi kailangan. kasi recently, di ba nga pumunta dito yung kaibigan ko sa Ate Marcy. So parang Hmm. kain-kain, gano'n. Tapos sa restaurant, ang daming event. So kain-kain lang. Kain, Gano'n lang ang buhay dito sa ano, Thailand. So kain-kain. Ganun. kain-kain. Siyempre, nahabol ko rin naman yung katawan mo. Taga, Oo, naganuhan. kailangan mo ding mag-adjust sa akin talaga. So, tinanong ko yun kasi gusto ko lang din tanungin kung kapag pinapakinggan mo ba yung sarili mo sa podcast natin, ina-assess mo din ba? Yung mga Oo. pinagsasabi mo, yung way mo Yung way sabihin of yung mga talking. bagay-bagay, yung thoughts Kinokorek ko mo. pa ngayon minsan kapag minsan, yung sarili ko pag minsan, alo, mali naman yung sinasabi. Mali yung term, mali, Aha. mali yung way of interpretation ng mga sinasabi. Mm. Actually, ganun, normal naman yun sa podcast. Lalo na pag yung mga ganito, yung raw, yung wala tayong edit-edit. Mm. Kasi pag iba naman, like yung mga malalaking podcasters, I think sila, ano sila nag tag dito, nagfi-filter sila ng mga sasabihin nila, kung Mm. anong mga kailangan mong, kung mga pwede mong sabihin lang, 'di ba? Eh tayo naman kasi wala tayong pinipili, Mm. 'di Talagang ba? yung raw conversation lang natin. True, Ganun. kung Hindi ano na, yung gusto natin. oo. Kaya parang, ako din kasi napansin ko din yun na yung week na yun, may sinabi ako, yung, kunwari, di ba, this week, or kasi medyo advanced din tayo mag-record minsan, di ba? So, kunwari, 2 weeks before na i-upload yun, ganun. Tapos, parang minsan, hindi na ako sang-ayon sa sinabi ko. May ganun At saka, times. pag minsan pa, parang, oh yun nga, parang mali-mali nga tayo doon sa mga sinasabi natin. At saka iba naman kasi yung ano yung time na yon. Parang, ano kasi tayo, yung mga previous episodes natin, parang 1 week, 2 weeks nating na-record na. So Nga, yun nga. parang yung topic, naliliwanagan na tayo sa mga topic-topic na na-take natin. Tapos saka lang natin ma-realize na, ito pala yung tama, ito pala yung na. Diba? Totoo. Ganun nga. Ganun nga din ako. Ayun. Wala lang. Naisip ko lang kasi na parang, lahat kaya ng mga tao ganun, yung may self-assessment. Yung nag-assess sila. Ano, Unless narcissist siya. unless Well, narcissist. Ina-assess. or ano, pag narcissist siya, Mhm. wala siyang self-assessment.
Exactly. tiwalang-tiwala sa sarili niyang tama lahat ng mga pinagsasabi niya. Pagsasabi niya, gano'n. Apart sa podcast natin, saan ka pa kunwari, every now and then, ina-assess mo yung sarili mo? Wait lang, para mas maintindihan mo yung question ko. Kunwari ako, nakipag-socialize ako. Kunwari, meron akong pinuntahan na dinner, ganun, kunwari. Tapos, after nung event na yun, hindi ko alam kung normal to, pero ina-assess ko yung sarili ko na, tama ba yung pakikitungo ko kay ganito? Parang, masyado na ata akong, masyado ata akong tahimik or masyado ata akong maingay. Parang ganun. Ako minsan lang. Minsan lang. Minsan Hindi wala naman akong lagi. pakialam. Well, kasi depende rin naman kasi yun sa mga kasama mo eh. I Mm-mm. mean, pag maingay sila, syempre maingay ka din. Hindi mo na iisipin na mali yung ginalaw mo. Pero pag yung tahimik sila, tapos ikaw ang ingay-ingay mo, dun ka na mapapaisip na, ba't ganun ako kanina? Diba? Mm, okay. Pero Or, usually, I don't do that. mm, or kunwari pag meron kang nakita na um, parang may ibang reaction yung mga tao. Kunwari, for example, sobrang saya nila, nakasama ka. Oh, saan kaya, bakit kaya sobrang saya nilang akong kasama? O kaya pag medyo mayroong nagtaray sa'yo, ba't kaya niya ako tinarayan? Yung mga ganun ba? Na mga instances. Wala. Wala naman. Wala Okay. akong ganun. Kasi pag tinarayan ako, tatarayan. Maldita, maldita. Hindi naman. Pero syempre parang ako kasi, pag first time na na-meet lang kita, I don't really uh, pay much attention Mhm. on how you interact with me or parang ganun. Kasi parang mas okay, mas pinapahalagaan ko yung mga magaganda yung pakikitungo. Kasi doon ka rin naman mag-spend ng time, di ba? And you parang i-shrug off mo na yung mga taong hindi ka pinakitaan ng magandang asal or kaya ng magandang pakikitungo. Ganoon, di ba? Eh ako naman kasi pag minsan, pag kunyari, hindi na ako pinakitaan ng magandang pakikitungo, hindi ko naman na rin papansin eh. Oo, dead ka na lang. Kumbaga. Hmm, Mm, knowing me, di ba? Char. okay. So, kunwari na-assess mo yung sarili mo na gano'n, tapos kapag may nakita ka na kailangan mo baguhin, or pag kinikritik mo yung sarili mo, nakita mo na, ay, hindi, parang negative to, gano'n. Inaano mo yung sarili mo din na to change? Inoobliga mo yung sarili mo to improve? 50-50 ako. Kasi depende na nga. Ako kasi, ang paano ko, ang mindset ko is depende sa nakakasama ko yung character ko. So parang doble character. Ay, Hindi, hindi naman. Feel depende ko nga hindi naman talaga. siya doble kara. Parang marunong ka lang meron lang talaga tayong switch off, switch on sa iba't iba nating Character. personalities, kumbaga. Personal. Yan. 'Di ba Yeah. iba nga tayo pag Oh, family, iba tayo pag friends, iba tayo pag friend. work, 'di ba? True. Iba-ibang button. Mm-mm. So yun, ako, depende depende. Kung tingin ko na tong ugali ko na to or tong personality ko na to napaka-nega, pero inaayos ko naman. Pero pag yung sa tingin ko nag, na sanay na yung tao sa akin sa ganung paraan ko ng pakikitungo, I don't change anything. Mm. Okay. Bakit mo pa na ito natatanong? Bakit ang dami-dami mong HR ka ba? Hindi naman. Wala Psychologist ka lang. na pala. Kasi ako ganito. Kasi ako sa sarili ko ganon. Kapag nakikita ko na, first, yung sa podcast, di ba? Pag pinapakinggan ko kasi, pag pinapakinggan ko siya kapag bago ko i-upload, Hmm. iba kasi hindi kasi ako focus masyado. Yan, ang gusto ko lang yung magandang edit, kinukuha ko lang yung intro natin, tapos yun na yun. Pero, pagpapakinggan ko ulit sa YouTube or sa Spotify, mas kumpleto ko na siyang napapakinggan as a listener na. So, parang kinikritik ko yung sarili ko. Tapos, doon, points din ako na parang, uh, dito ang bungis-ngis ko. Sobra, tawa ko ng tawa dito sa podcast na to, ganun. Or, minsan parang, um, ayoko lang ng dead air. Kaya parang may masabi na lang din ako minsan. Ganon. Yung mga ganong points na kinikritik ko yung sarili ko, siniself-assess ko pag sa podcast. At saka yung way of thinking ko nga, na sinabi ko sa'yo na, bakit kapag pinapakinggan ko yung podcast natin na iba,
parang hindi na ako sumasang-ayon sa sinasabi ko din mismo. Ganon. Pero hindi naman lahat kasi baka yung mga chatters natin hindi rin sila sumang-ayon. Wala pala tong ano eh, hindi pala Wala pa itong mapagkakataon. bina. Hindi naman, yung parang kunwari, meron lang one line akong nasabi na parang hindi na yun yung hindi na yun yung gusto kong sabihin if ever na kausapin mo ako ngayon just like that. So ganun ko i-assess yung sarili ko. Pag outside naman sa podcast, yun nga kapag may nag-react sa akin sa action ko, whether negative or positive, ina-assess ko din yung sarili ko. Tapos yun, kunwari may mga gusto kong gawin, kung na-achieve ko or hindi ko na-achieve, ganun, sina-self-assess ko din yung sarili ko, ganun. So, naisip ko lang yun, yung self-assessment, kasi lagi ako sa social media. Tapos may mga nakakainis na mga tao sa social media. Tapos napapaisip ako na, ina-assess kaya nila yung sarili nila. Parang aware ba sila na pangit yung ginagawa nila sa social media? Or ina-assess nila pero feeling nila maganda pa rin tong ginagawa nila. So yun lang. Para wala lang, gusto ko lang tanong. For me, I think yung mga nakikita mo sa social media, mostly naman kasi sa social media, parang ano lang nila eh, parang facade lang naman nila yung mga Hindi, ugali na pinapakita ano nila eh. din, yung mga, hindi lang sila yung mga content creator. Yung mga kunwari yung mga nagro-road rage, road rage, Mhm. mga ganon. Yung mga nakuhanan lang na may mabuting gawin, may mabuting ginagawa, or yung mga hindi magandang ginagawa. Yung mga ganon, yung mga Yeah. nakukuha na lang sa camera. Kasi sa content creator, parang expected naman na yun. Like, Oo, minsan character na lang din nila, 'di ba? Ayun. anyway, at saka may mga iba rin naman kasi mga nasa social media na aside from sa mga binigay mong examples, meron din kasi mga iba na bayaran. Parang kumbaga, you have to act like this para mabayaran ka, 'di ba? Kasi Mhm. ako naninega na ako sa social media. Kaya parang pag may nakita na akong nega sa social media, naka-block na kaagad sa akin. Binablock mo. Nire-report mo. Ako I- nagre-report din ako minsan. Ako hindi naman ako nagre-report kasi Mm. kiber lang. Parang ang sa akin lang, hindi ayaw ko lang siya makita yung nega na na vibe na pinapakita niya. Kaya pag yun nga, pag nega yung vibe na pinapakita niya, binablock ko na siya kaagad kahit na maganda yung mga previous posts niya. Oh. Wala. Lalo na pag hindi ko na makakilala kasi sa, 'di ba lalo na sa Facebook, ang tawag dito, kahit hindi mo kakilala, lumalabas pa rin sa feed mo, 'di ba? Mm-mm. Kaya pagpapansinin mo ang feed ko ngayon, puro pagkain, puro bahay, Travels. mga pangnegosyo, Mm. para mga puro mga pangganon. Kasi yun lang yung mga tinitignan-tignan ko rin lately. Mm. Okay. Ayun pa. Tapos, so, isa yun sa yung mga example na sinabi ko, diba sa'yo? Tapos, eto pa, yung may issue nga na recent yung about sa parenting ni Mm. Dennis Padilla. Tapos, parang, Sino? sobrang, ay, tama, Dennis Padilla, di ba? Okay. Nagkamali ako, sabihin ko, sino Dennis yung sinabi ko? Ni Julia Barreto, di ba? So, parang yun, Ah, ina-assess niya ba yung sarili niya? Kasi parang, ang tawag dito, parang, grabe yung mga pinaggagawa niya. Tapos masyado pa siyang parang privilege kumbaga. So sa mga actually, nagawa niya before, ang negative na nun para sa mga anak niya at sa mga parang tayo mga nanonood sa kanya. Tapos ang privilege niya pa, ganun. Tapos sobrang nagki-cringe talaga ako sa kanya. Tapos hindi man niya ina-assess yung sarili niya. Yun, one good example yun. Wait lang, yung mga, hindi niya ina-assess yung sarili niya as a parent, as a person, yung showbiz personality. Tapos ngayon pa, na tumatakbo pa siya as counselor. counselor. Yata, oo. Ayun nga yung sinasabi kong mga self-centered at saka mga narcissist na tingin nila eh magandang ehemplo sila at magandang gawain yung mga pinagagawa nila. Kaya hindi na nila ina-assess yung sarili nila. Even though alam naman nila na mali-mali yung mga ginagawa nila. And gumagawa-gawa pa sila ng mga kwento para lang ma-cover up or
mapalabas na sila yung inaapi, Mm. 'di ba? And I don't like that kind of people. Yeah. Pa-victim. Mm. Yung una pa lang parang, um, hindi ba niya ina-assess kung bakit ganun yung trato sa kanya ng mga anak niya, 'di ba? Mm. Ang feeling niya, lumalayo lang sa kanila. Feeling niya, nai-influence lang siya nung nanay, kaya lumalayo. Hindi niya ba naisip na parang, kaya dahil absent parent siya, at saka less effort siya, kaya ganun na lumalayo yung mga anak niya sa kanya. Alam mo yun? If ever, Parang if, lately may post kang gano'n na absent oo parents. nga, actually, dun related yun. Pero syempre, ayoko naman na parang gamitin yung issue nila, 'di ba? Ganun. So, parang ako, hindi man nila ina-assess yung sarili nila. Kasi if only in-assess nila yung sarili nila, makikita nila kung ano yung mali. Hindi na sila gagawa ng ganitong issue para mag-improve pa yung relationship nila with kung sino man yung mga nakakaaway nila. So, 'Diba? alam mo, nakakaano lang din yung Barreto family kasi alam mo yung pag may kaaway yung isa, may kakampi sa kanyang isang kapatid din. Sabi nga Mm-mm. nila sila daw ang Kardashians ng Philippines. Mm. Before, Gutierrez ang Kardashians ng Philippines. Pero parang sila na yung lumalabas kasi sa mga ginagawa nilang kapi-kapihan, away-away sa pamilya nila. Mm. Ako as a parent, hindi, ako naman, ang naano ko naman sa kanila, um, ano ba, sa kanila as family. Yun nga, kulang sila sa self-assessment. Ako si Marjorie, hindi naman ako bareto, pero kampi ako sa kanya. Wow. Kampi ako sa Dahil kanya nakaputi ka. hindi. Kasi kung titignan mo naman talaga, yung parang bilang isang parent, nakakabilib siya. Siguro sabihin na natin na, kasi di ba, inadmit naman niya yung mga pagkakamali niya before sa mga lalaki, ganyan. So, siguro yun, hindi na natin yun, um, minus ano na siya nun. Wala na siyang, ang rating niya mababa, pero as a parent talagang 1 million over 100. Ano naman siya, compared sa mga kapatid niya, I think siya na yung pinakamagandang ugali sa kanyang magkakapatid. Mm-mm. Kasi nga, pagpapakinggan mo siya, aware kasi siya. Meron siyang aware siya sa mga pagkakamali niya. May accountable Self-awareness. siya na parang sinabi niya, oh, nagkamali ako na naging kabit ako. 'Di ba sinabi niya yun sa previous na interview niya? Yung ganon. Yung mga ganong tao, nakita mo na nagkakamali yung mga tao. Pero after nun, nung pagkakamali na yun, doon mo makikita talaga yung toong karakter ng tao eh. Mm. Kung anong ginawa niya after that mistake. 'Di ba? Eh, yung mga iba kasi after that mistake, ay hindi. Ano pa, magpapa-victim, ipagtatanggol pa nila yung sarili nila. Kung ano yung ginawa nila, magbibigay pa ng reason. Ganyan. Actually, pag may mga ganong tao, ayaw kong makahalubilo yung mga ganon. Kasi Mm-mm. hindi mo naman maiiwasan, to be honest. Hindi mo maiiwasan whether, um, ano tawag dito, whether nasa showbiz ka man or outside showbiz, gaya natin ng mga, ano lang, mga typical na mamamayan. Na meron at meron tayong mga kahalubilong mga ganon. Sa Mm-mm. trabaho, sa mga kaibigan natin, meron at merong isang pa-victim lagi. Mm-mm. And meron din namang mga pabida lagi din sa Mm-mm. pamilya, ay sa circle natin. And yun ang mahirap na yung mga taong ganon ang mga mahirap ka maging maging close kasi hindi Mm-mm. mo alam kung ano talagang ugali nila. Mm-mm. And baka sa bandang huli ikaw din ang babalik ka rin kung may nagkaroon ng problema, 'di ba? Lalo na yung mga mga pa-victim kasi parang mag-iisip at mag-iisip lagi sila ng mga scenario sa isip nila na ganito dapat para paniwalaan nilang ako yung kawawa dito sa storya natin. Yeah. Yung mga plot twist nila. For example, sila na obvious. Sila na yung may mali. Sila na yung may ginawang hindi maganda. Ganyan. Tapos, ang galing nilang mag-twist ng mga stories. Tapos,
ang nakakagulat, may mga naniniwala sa kanila. May mga sumusuport pa rin sa kanila. Tapos parang, ha? Talaga ba? Ganyan kakatanga. Mga avid fans naman. Pag mga Ah, artista, mga avid fans na blinded. mga blinded. Mm, pag Tsaka, mga, pag yung mga kagaya naman natin, parang ano lang din yun. Hanap-hanap lang din nakakampi para sa mm, susunod, kakampihan ka rin ng ganito. Diba? mm, okay. So yun, Yes. ako, self-assessment. Ako para, isa si, pinaka-importante yun. Uh, kasi doon kayo mag-ano eh, doon ibibase din talaga yung character mo as a person. Hmm. 'Di ba? Na parang, um, yung pakikihalubilo mo, tsaka yung, kunwari, sinabi mo yung mga kanina, sinabi mo kung paano ka sa work, kung paano ka magtrabaho, maapektuhan din yun, 'di ba? Ganun. Yun lang. Yun Yun lang lang. yung gusto ko Vital. kasi, hindi. At saka alam mo, yung mga iba pang mga news lately, ano ba yung mga ibang mga news na parang may plot twist, kunwari, yung binubuli, yung may binubuli na student, naalala mo ba yun? Binubuli, tapos pinatay siya. Tapos 'di ba all over the news ang sinabi um pinatay siya. Pinatay siya yun lang. Pero ang plot twist, siya pala yung nambubuli. Siya pala yung nambubuli. Kaya daw siya pinatay. Tapos ang Hmm. pinaparating niya sa parents niya is um binubuli siya. Siya yung papatayin. Tapos pero lahat ng mga witness sinasabi na hindi siya yung victim, hindi siya yung nabubuli, siya yung nambubuli. Gets Ano mo yun? ba? Sa Pilipinas yan? Oo, sa Oo. Pilipinas. Yung Hindi ko bata. nabalikan. Uh, Yun yung mga plot twist dati na, ay, grabe bata, nagpatayan, mga ganyan. Tapos, makikita mo, syempre nakakainis yung yung pumatay, di ba? Tapos, malalaman mo, yung pumatay, siya pala yung totoong victim kasi siya yung binubuli. Tapos, parang napuno Hmm. lang siya. Ganon. Tapos, ang sa bata, ang assessment niya sa sarili niya is, siya yung nabubuli. Kasi parang, siguro bumabawi na tong victim niya. Siguro yung Oo. Tapos yung sa parents naman niya, wala ring ginawa. Parang sinabi lang, ano yun? Sinabi nung, nagsumbong siya, pero walang action. hmm. Walang action yung parents. Ganon. Kaya dapat Alam mo, talaga, buti ikaw, napaka ano mo, tawag dito, updated mo sa mga bali-balita sa Pilipinas. Ako hindi ako talaga updated. Kung ano na yung makikita ko sa Facebook, yun lang yun. Wala na. Tapos pag hindi ko masyadong gusto nga, gaya ng sabi ko kanina, di ba? Pag hindi ko masyadong gusto, binablock ko na kaagad yung ganong post para hindi ko na makita. mm, Lately, ang nakita ko lang is yung yung nanay na napaka-fashionable na umattend ng graduation ng anak niya. isa din yun. Ang daming, Isa din yun oh, na iba self-assessment. Wait lang. Kasi yung nang bully nun, kasi 'di ba? Okay siya, 'di ba? Ganyan. Okay lang, ganyan siya magdamit. Eh proud, gusto niya ganyan ng damit niya, 'di ba? Tapos doon may mga, syempre mga nambash sa kanya. Tapos yung isa ata, binash siya na parang inappropriate bash. naman yan or parang nagmamaganda ganyan. Tapos syempre yung mga ibang netizen, clinic yung profile niya. Hmm, Tapos parang kinompare siya na ng judge, kinompare yung picture niya dun sa ginudge niya. gina-judge niya. Ayun. Binuli din siya kasi kung akala mo kung sino ka mang And diba? actually sa akin, I think hindi natin kailangang pakialaman kung anong gusto niyang suotin dun sa graduation ng anak niya. Kasi nga parang proud nga lang talaga siya. And siguro sa sobrang ka-proud niya sa anak niya, gusto niya rin namang maging maganda yung itsura niya kasi pupunta siya ng stage, di ba? Maraming awards yung anak niya. Ano pakialam naman ng tao yun? Bakit siya nangingialam? And Bessie, what if hindi nakakarampa si nanay, 'di ba? What if yun lang yung Totoo. chance niya na rumampa, na magbihis, gano'n. 'Di ba? Hindi naman siya kabastos-bastos. Kung kabastos-bastos yung suot niya, like nakapekpek shirt or kasi medyo showy naman dito niya, pero hindi naman yung showy na
parang pangit tignan. 2025 na Hindi, part, hindi siya hindi malaswa. siya Hindi siya malaswa. malaswang tingnan. 2025 na part na rin yung mga fashion yun, di ba? So, para True. sa akin, okay na yun. Hindi naman siya kabastos-bastos yung damit, di ba? Nakakairita lang yung mga nag-comment-comment dun na inappropriate yung damit niya na, ha? Ano bang dapat gamitin mo dyan? Yung ano, naka, ang tawag dito, naka-gown ka or kaya naka-dress ka talagang pang simba. Eh, graduation nga yun ng anak mo, di ba? Mm-mm. Parang gusto mo rin naman dapat maging presentable ka sa paningin ng ibang tao. And Mm-mm. that's how she wants to present herself, di ba? Bakit Mm-mm. kailangan pa pakialam? Tama. Kaya pag minsan, yung mga ibang tao na parang kasi tayo, lahat naman ng tao meron tayong self-esteem, di ba? May mga iba na masyadong mataas yung self-esteem nila, may mga iba na mababa. Eh kung yung taong binuli nila na yon sa social media, gaya nga nung sabi mo kanina, minsan-minsan lang siya makarampa, tapos wala pa siyang self-esteem sa sarili niya. Or mababa pa yung self-esteem niya. Di parang ito na nga yung chance niya na para itaas yung tingin niya sa sarili niya, binaba na naman ng ibang tao. Di ba? Parang hindi na tayo natigil sa ganong sistema na kailangan nating yung crab mentality ba na parang dapat lahat ng Pilipino ganito lang na maging simple. Same mindset, same style and everything, not knowing na we are all different. Whether we are Exactly. Filipino or not, diba? We are all different and we are all unique. If this is how you want to present yourself, then so be it, diba? Kasi magkaiba naman tayo ng and character, and pagkatao. Tsaka parang lagi nang mandatory to give negative comments. Alam mo yun, yung kapag may nag-post, mandatory meron yung ano, negative commenter. Hindi na lang siya Yun nga, mag-shut up. yun nga yung sinasabi ko na baka kaya ganun yung pinapakita nila kasi nga bayad sila to raise that kind of negativity sa social media din. And Mm, pag minsan din naman kasi yung mga iba na nagbibigay ng bad comments, ano lang din para sa pagsikat. Gusto nilang gusto nilang makilala. May mm, mga ibang ganon na nakikisawsaw dun sa topic even though hindi naman niya naiintindihan kung ano talaga yung topic, and then just to be familiar, diba? Or to be famous, I should say. mm. Ako, para sa akin, okay lang magbigay ka ng 2 cents mo sa mga nangyayari. Kasi social media yan eh. Parang everyone can comment, share, like, subscribe. Alam mo yun? Mm. Everyone can do that. Pero pag nagka-criticize ka kasi, laging merong right way. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, ay, ang pangit naman ni ate sa damit niya. Or, ay, inappropriate naman yung damit niya. Parang, siguro, if hindi mo nagustuhan or feeling mo hindi inappropriate siya, siguro, ano na lang, give 5 reasons in bullet form. Yan. Why you didn't like the dress, 'di ba? Why is it inappropriate? Yung mga ganun, yung ganun, para organize tayo. Hindi Or tayo kaya, makalat. gayahin nyo na lang ako. Gayahin nyo na lang ako na i-block nyo na lang kaagad. Or Oo, di ba, oo, oo. Or i-mute nyo yung mga hindi nyo gusto. gusto. Kasi Mm-mm. ang mangyayari doon, nagbibigay ka ng negativity sa buong mundo or dyan sa social media. And then, mafe-feel mo rin yung negativity sa sarili mo eh. Parang Mm-mm. wala na. Parang yun na lang yung buhay mo. Tagabigay ka na lang talaga ng negativity, di ba? Which Mm-mm. is, for me, parang, tawag dito, hindi makabuluhan yung, yung buhay mo pag gano'n na lang ng gano'n ang ginagawa mo. Kasi yung iba kasi, yung mga nagko-comment, ang isip lang siguro nila, 5 minutes lang yun, comment lang sila. Ganun. 5 minutes lang naman yung scroll, comment, tapos na, 'di ba? Paano yung katulad nung sinabi mo, what if yung mga pinagsabihan nila nun is, ang, has a low esteem, 'di ba? Tapos nabasa niya yun, di naksaktan siya. Yung 5 minutes na yun, yung 5 seconds na pinag-comment mo na yun,
may epekto yun din sa taong pinagsabihan mo, sa taong nakakita Totoo. ng comment. Lalo na nga dun sa mga mabababa talaga yung self-esteem nila. Kasi nga, syempre, ano yun eh, parang sa sa buong buhay nila, parang kumbaga, puro negative comments na lang natatanggap nila sa sarili nila. Kaya hindi sila makapag-build ng kanilang self-esteem. Eh kung dadagdagan mo pa, hindi ka nakakakilala, tapos dinagdagan mo pa, di parang ang iisipin na ng tao is public opinion na yon, yung binigay mo na parang general public opinion na yung binigay mong comment about his or her life, di ba? Mm. Kaya as much as possible, dapat talaga magbigay tayo ng positivity sa paligid natin, di ba? Kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Tsa. Yeah. Isa ding magandang, ano yan, take. Ayun. Eh, speaking of ano, okay, let's move on. Speaking of graduation, nabalitaan mo din ba yung principal? Ay, oo. Di ba? Ano Ano masasabi naman, mo hindi doon? ko pero mag-gets yun kung bakit bawal na silang bakit bawal na silang gumamit ng toga. Hindi ko rin, hindi rin ako nakakuha ng, ano, ng concrete answer for that. Pero, meron akong conclusion. O, di ba? Ano? Hindi, baka lang kasi yung toga, baka hindi kasi yung pinaprovide ng ano, siguro una, hindi yung pinaprovide ng school. So, gagastos din yung mga parents. Siguro ayaw ng principal na gagastos na yung parents. Tapos, napansin mo ba na hindi lahat sila nakatoga? Parang meron lang. Parang Or lahat sila nakatoga naman nakatoga. silang Ah, lahat. okay. Siguro yung Yes. iba nagtanggal na nung nakita ko yung video. Pangalawa, siguro gusto ni principal na mas maganda yung uniform. Mas maganda yung uniform na ano, Hmm. na ganun. Pero kasi Kasi yung parang ang kumakalat na DepEd ano screenshot, ang nakalagay lang doon is parang it's up to the school if they wanted to use toga or not. Hindi talaga hmm, siya totally bawal. I got that. Pero kasi parang narinig ko doon or nabasa ko pala is prior to that event, sinabi na ng principal na wag na silang gagamit ng toga kasi meron na silang ang tawag doon kasi yung parang sa Parang UP. sash? Oh, yung parang shas, Sash. shas, yung parang shash. Ano ang tawag kasi doon? I don't know. Okay. Nakalimutan ko yung tawag. Basta parang ganun na lang yata kasi ang susuotin nila. And then, yun, parang nag-amok siya dun sa event mismo. Eh, nakita na nga niyang ginamitan ng mga ano, di, sana hinayaan na lang niya. Mm-mm. Kesa, kesa nagkaroon pa ng commotion dun sa event ng graduation nila. Kasi, yung napanood kong video, parang nagsasalita siya, nagagalit siya, tapos biglang minura siya ng isa. Tapos, nagulat yung mga kaklase niya, syempre, yung mga kabatch niya. Tapos biglang, ginaya na rin siya, na pinagmumura na yung ano, yung principal. Kaya siguro, mas nagalit si Madam. Di ba? Syempre, parang, kumbaga, ano din yun eh, nire-represent mo yung buong batch nyo. Kasi pag ganun yung nangyari, parang ang labas na nun is yung buong batch nyo is ganun kayo. Di ba? Na walang respeto Sa dun sa principal. authority na nagsasalita. ah Tapos wala silang masyado natutunan dun sa mga teachers. Parang ganun na yung labas nun. Kaya siguro nagalit si Madam. Ano, napanood ko yung buo. Um, yung ano, bago siya magsalita, tinitingnan niya. Parang nakatingin siyang ganun. Tapos, ano, nagsalita na siya na bakit nagpatoga. So, pinapaalis. Tapos, kaya ako nagtataka kung nakatoga ba lahat. Kasi sinabi niya na kunin lahat ng names ng mga nakatoga. Kunin niyo lahat ng mga names ng nakatoga. Tapos, di ganyan. Unang nagkaroon ng commotion, teacher. Yung Hmm. teacher pumunta dun sa stage. Yung lalaki. Oo, yung lalaki, na gano'n. Yun na yung unang commotion, ganyan. Tapos, yung after nung pagbaba niya, parang inutos niya na kunin yung mga diploma.
Parang Mhm. kukunin sa kanya yung diploma. Parang hindi i-release. Parang magma-march, pero hindi i-release. So, parang kukunin yung names ng mga nakatoga, tapos i-hold yung, correct me if I'm wrong, chatters ha, pero ito yung pagkakaintindi ko sa napanood ko. Tapos, ano yung, i-hold yung diploma. Tapos, dun na nagmura. Actually, may mga nagmurmur, "Tangina nito, mga ganun na siya. Kakabwisit, ganyan-ganyan na. Pero yung isa nga, yung naglakas ng loob na sumigaw. Hmm. Ayun. Tapos Grabe dun na yun. Tapos ang nag-e-end. lakas talaga. Sana nga, parang ako naman, hindi rin naman maganda yung ginawa niya kasi nga, graduate ka na, so parang pinakita mo lang na ano ba yung natutunan mo doon, di ba? Dapat respect pa din kahit na may pinaglalaban ka na True. kung tama ka. Kasi sa ginawa niya, siya na yung mali kahit na maganda yung lalaban niya, gano'n. Ang sa side naman nung principal, parang ina-abuse naman niya yung authority niya masyado. Na I'm your principal, gumaganon kasi siya. This is my authority, ganyan-ganyan. So, ang nakikita ko naman sa comment na parang siguro wala lang coordination ng faculty. Kasi parang ang dating may coordination ng faculty at parents. Pero walang Hmm. faculty at principal. Parang na-bypass siya, Administration. kumbaga. Oh. Ayun. Kaya siguro siya, Hmm. ito na yung paghihiganti niya na, binaypass niyo ako Paghihiganti niya. Ganun. Pero sana lang talaga si Oh, pero Madam, kasi, hinintay niya na lang na matapos. Milo, O, di ba? matapos. Mm-mm. Well, hindi man natin alam kung natapos din naman kasi nasa kanila na ang ano ang diploma nila. So baka tapos naman na din. Mm-mm. Nag-ano na lang si Madam. Hindi rin naman kasi tinapos yung Nag-closing. video. Hanggang doon na lang din Oh, yung video. baka Ayun. closing remarks na ni Madam yun tapos biglang nagalit. Pero hindi pa rin naman kasi actually it's not the right time and the right place to do that. Diba? Yeah, Kung talagang nainis si Madam dun sa nangyari, edi sana ano na lang, sa releasing of cards na lang siya nag exactly. Even if you have the rights to do that, parang piliin mo naman yung tamang, ano, panahon para gawin Hindi, yung mga bagay na. actually we are not against of sa ginawa naman niya. Pero kasi nga, ano lang din siya lang din kasi magiging kawawa dahil parang one against everyone. Mm-mm. Kasi gaya nga yung sabi mo kanina, parang may pagkakaintindihan ang faculty and parents, students, na ganitong gagawin. And then, bigla siyang papasok na siya lang yung nag-iisa. Hindi niya kayang ipaglaban yung sarili niya kahit na may authority siya. Kasi madaming against sa idea niya. Diba? Mm-mm. Well, ang masasabi ko na lang ay sa nangyari na to sa kanila, after nito, magkaroon sila ng self-assessment. Para hindi na ulit maulit ito, mga ganito. Totoo. Kasi Ayan. syempre, kailangan naman kasi talaga natin yung mga chatters, diba? Para maging maayos yung pakikitungo natin sa bawat taong nasa paligid natin. And not just that, so that we will have, ang tawag dito, uh, personality personality development, di ba? Mm-mm. Kasi kung hindi mo i-assess yung sarili mo, lagi mo lang iisipin na tama lagi lahat ng ginagawa mo kahit mali na sa paningin ng tao. Di ba? Tama. It's for your own growth and um improvement, 'di ba? True. Sa sarili mo. That's true. Ganun. Yes. Kaya kayo mga chatters, i-assess nyo kami. I-assess nyo rin kami sa mga Char. I-assess nyo rin kami sa aming mga previous episodes, di ba? Sabihin nyo lang sa amin, huwag kayong mahiya. Pag may mga sinabi kaming mali, may mga sinabi kaming hindi sumasang-ayon sa mga paniniwala niyo, sabihin nyo lang. Mag-argue tayo. Char! Mag-argue tayo. Hindi. Let's have We a are. conversation, 'di ba? Let's Let's have a have a chat. conversation. Di ba? Oo. And yun. Yun nga, mga chatters. Maraming salamat sa pakikinig. Yes, thank you. Yes. And of course, para mapakinggan nyo pa ang aming mga previous episodes, follow us and subscribe to our YouTube channel, the Group Chat Podcast with ABC, and of course,
papapakinggan nyo rin kami sa Spotify, sa TikTok, and of course, sa aming Facebook, The Group Chat Podcast with ABC. Thank Thank you, you, Chat. See you Bessie. next week. Thank you, Thank you, Bess. chatters. Bye. Bye-bye. Ay. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, The Group Chat. For YouTube, The Group Chat with ABC. For Facebook, The Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.